Bagito, ang ating bigyan po ng ika nga po highlight, Sara Duterte nataranta na, tuloy ang impeachment laban sa kanya. Ay gusto na magtaguy. Ayon ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, marami ang nag-aabang dito sa wakas. Impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte. Gumulong at ituloy na, mga kaibigan. Nako po, ilang buwan din ho ito. Approximately may isang buwan itong nakatingga sa Kongreso, itong inihayin na impeachment complaint, patalsikin sa pwesto itong si Sara Duterte. Samut-sari ho ang naging public opinion sa lobby ng taong bayan, at nagkaroon pa nga ng malawakang rally ng iba't ibang sekta. At siyempre, itong pinakahuling rally na kailangang patalsikin itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment complaint ay napakarami ho ang nagtipon-tipon. Ba't ito na ho ang kasagutan? Sara Duterte, tuloy ang impeachment, tuloy ang pagpatalsik. Mga kaibigan, nako ho, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna ang hingin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Duterte ay mapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ho ng impeachment? Mga kaibigan, diyan ho sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nako ho, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, wag po kayong alis, inaanyayahan ko po kayo. Kapag mayroon kayong pagkakataon, ay samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan ng ibabahagi ko po sa inyo. Sa lahat po na nag-aabang dito ho sa impeachment laban kay Sara Duterte, ay ito ang latest update. Ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po. At heto, nako, sandali lang po. At talagang sa oras na mai-transmit na sa Office of the Speaker ito tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara, ano na ang susunod na mangyayari? Ella, wala pa ring fourth impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay na siya ng sapat na oras para intayin ito. Ngayong linggo ay balak niya nang i-transmit ang unang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng... Ayan mga kaibigan, maliwanag ko na may dahilan. At sabi nga ng Secretary General diyan po sa House, ay ang dahilan kung bakit hindi pa nila tinatransmit, hindi pa binibigay sa office ng Speaker of the House, ay may inihintayo silang iba pang impeachment complaint, subalit hindi pa hindi dumating. Kaya yan na ho ang latest update. Ngayong linggong ito ay kabang-abang, dahil ito ay matagal nang inaabangan ng taong bayan ang pag-usad kung anong development dito sa impeachment laban kay Sara Duterte, na maliwanag naman na sinabi ho dito na i-transmit, ibigay na kay Speaker of the House Martin Romualdez sa kanyang opisina. Ano ang mangyayari kapag naibigay ho? Eto mga kaibigan, ng kwestong paggasto sa confidential funds ng Vice Presidente. Oras na ma-transmit sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangan na itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, i-refer na ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Pakinggan natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayan po mga kaibigan, pakinggan natin ito. Dahil ito mismo ang latest update tungkol dito kung ano na ang mangyayari sa impeachment. Mga kaibigan, importanteng mahalaga na malaman nyo ito at mapakinggan, dahil ito ang magbibigay daan, magbibigay linaw kung matutuloy ho ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ito,
think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nagtanungin naman ang House official kung wala na bang pag-asang umusad sa 19th Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo. Ang tugon ni Secretary General Velasco, Ano? Hindi naman kasi nga anytime, 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. nagsagawa na Nako, ay matindi ito. Ibig sabihin, kahit pala tahimik ang Kongreso, dahil marami rin ang kababayan natin, mamamayan, ang nagbibigay ng kanilang salubin na bakit tahimik hindi gumagalaw ang Kongreso, hindi pinapagalaw ang impeachment. Ba't kung magbabatay tayo sa binitawan ng pananalita ng Secretary General na ito, kagalang-galang, ang sabi nga niya ay mayroon pala silang binuo na plano para mapadali ito. Mga kaibigan, ayaw kong mag-conclude dito, bagamat hindi niya dineretso na ito ay didiretso na sa Senado, hindi na dadaan pagkatapos pag-aralan diyan sa Kongreso, ay ididiretso na sa Senado sa pamamagitan po ng 1/3 votes. Yan po ang nasasaad, mga kaibigan, na impormasyon na nakuha natin na nagkaroon na ng plano, kung anong plano ito para magawa ng paraan at nang sa ganon ay matuloy ang impeachment. Ayaw ko pong pangunahan sila. Bagamat tipid ang sinasabi ng Secretary General, na sabi nga niya ay mayroon silang ginawa di ba? Pakinggan pa po natin. ang iba't ibang grupo noong nakalipas na Biyernes upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ang impeachment complaints laban kay VP Duterte. Balik si Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan mga kaibigan, salamat tayo UNTV. At heto mga kaibigan, pakinggan po natin ng pahayag naman ng ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ito yung ika nga po kung ano naman ang stand ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto, tungkol sa impeachment. Nako, sandali lang shout out po sa lahat. Heto, nako, bakit naglo-loading? Ayun, ay nawala. Muling iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi dinidelay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, muling binigyan diin ni E.S. Bersamin na tanging ang House of Representatives lamang ang may jurisdiksyon sa impeachment. Iginiit rin ito na hindi makikialam ang Pangulo sa anumang proseso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nako, yan ang matindi. Kung dati ay mainit na usapin ang pinag-uusapan sa malaking stream media, social media, na hindi pabor ang ating Pangulo at may kumalat pang ang message niya by text. Yun ang kumakalit dati, hindi pabor. But ngayon, mga kaibigan, ay iba na ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kumakalat yung sinasabi niya na hindi siya pabor. Hindi niya pipigilan, mga kaibigan, at pinapaubayan niya na sa Kongreso na dapat nga lang, mga kaibigan. Kaya't mga kaibigan, sa puntong ito, sa pagulong ng impeachment, ngayong linggong ito ay aabangan po natin dahil matunog ang usapin at nakakakuha tayo ng anumang impormasyon na kumakalat na tuloy ang impeachment kahit na tagalan itong umusad ay may plano pala itong ginawa, itong mga kinaukulan diyan sa Kongreso upang mapadali na dumiretso sa Senado, na yan po ang ating nakalap na impormasyon na ayaw ko magbigay naman ng complete details diyan. Hayaan po natin ang kinaukulan dito, ayaw ko silang pangunahan na isang araw bukas, isang araw, baka sila ay magbigay dito ng complete details. So maliwanag po dito, tuloy ang impeachment, Sara Duterte, nataranta na, hindi alam ang gagawin at magtatago na
ba ito? Iyan ang maraming mga public opinion, mga kaibigan. Sa gitna ng pagtuloy ng impeachment at ipapakulong na ni Sara Duterte, at ipapakulong na ng ating Pangulong Bongbong Marcos di umano, ay wala pa po tayong balita dito sa kanyang ikakaso tungkol dito sa pagbabanta, pagpugot ng ulo, pagpaslang di umano. Ay marami po ang humihingi ng latest update. Wala pa po akong balita dyan, latest update. Bagito, ang ating bigyan po ng highlight, Sara Duterte nataranta na, tuloy ang impeachment laban sa kanya. Ay gusto na magtaguy. Ayon ho sa mga impormasyon na natin nakuha para hindi siya mapahiya sa taong bayan. Muli po isang like ko sa video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.